Tinupok ng apoy ang 29 na bahay sa Barangay 10 sa Bacolod City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi kahapon. Dahil gawa sa light material sa mga bahay roon, mabilis kumalat ang apoy. Mahigit 30 pamilya ang apektado ng sunog. Wala namang naitalang sugatan sa kanila. Tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Hindi pa alam ang pinagmulan ng apoy. Kuha ang video na yan sa Illinois, USA nang biglang lumitaw ang malaking sinkhole sa bahagi ng soccer field. Kita pa kung paano nilamon ng lupa ang bahagi ng soccer pitch. Ayon sa Alton Parks and Recreation, aabot sa mahigit 30 metro ang lawak ng sinkhole. Wala namang nasaktan sa insidente. Pansamantalang isinara ang bahaging yan ng soccer field. Kinansila rin po ang mga aktibidad doon. Nagharap na sina US President Joe Biden at dating US President Donald Trump sa presidential debate ng 2024 US elections. Tinanong sina Biden at Trump tungkol sa ilang issue kabilang ang ekonomiya, social security at child care sa Amerika. Sinagot din ni Biden at Trump ang mga agam-agam kaugnay sa kanilang mga edad at kakayahan. Ibinida ni Biden ang mga nagawa ng kanyang administrasyon gaya ng foreign investment at paglikha ng maraming trabaho sa Amerika. Tiniyak naman ni Trump na maganda ang kondisyon ng kaniyang kalusugan dahil regular siyang nagpapa-check up. Patay ang isang public school teacher sa Calasiao, Pangasinan matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo. Ayon sa PNP, unang inakala na aksidente ang nangyari sa guro. Natagpuan kasi siyang nakandusay sa kalsada sa barangay Malayo sa bayan ng Orbistondo. Kalaunan, napag-alamang nakipagkita at nakipag-inuman ng guro sa isang lalaking 18 taong gulang bago nangyari ang krimen. Ang lalaki ngayon ang itinuturing na sospek sa pagpatay. Fiesta paandar sa ilang probinsya. Sa Puntol, Apayao, pinya kaagaw pansin ng isang malahiganting pinya. Abot sa 26 na talampakan ng taas niyan. Binuo yan gamit ang mahigit 2,000 piraso ng pinya. Idinisplay yan para sa 9th Piña Festival. Ang mga nanay at tatay naman sa Tabuk City, Kalinga, ang pinasali at pinaglaro sa Palo Cebo. Uunahan sila sa pag-akyat sa kawayan para makuha ang premyo. Ang Palo Cebo at ilan pang larong Pinoy, kabilang sa mga idinaos na aktibidad para sa Agri-Olympics ng Matagawan Festival ng Tabuk. Update tayo sa investigasyon ng NBI tungkol kay suspended Mayor Alice Guo at illegal na Pogo Hub sa bansa. Kasama natin si bagong NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo. Bakit po kayo hindi na-detect sa system ng NBI na meron palang 2 Alice Leal Guo na magkapareho pa ng birthday at birthplace na kumuha ng NBI clearance? Ang request po sa amin ay to determine whether Guo Waping and Guo Alice Ilial ay meron kaming file. So yun, doon kami nag-check. Yun ang in-examine namin. Opo. Siyempre, lehitimo po yung NBI clearances ng 2 Alice Go. Duda po kasi yung kampo ni Mayor Go dahil posibleng edited daw o pineke po yan. Dapat malaman natin, yung March 28, 2006 na fingerprint file namin ay alien fingerprint card ng isang Guo Waping Ilin, no? Tapos on March 10, 2021, kumuha si Alice Guo Ilial ng NBI clearance. So ito naman yung fingerprint card namin talaga, no, ang impression niya. So comparing the two fingerprint cards, na find out namin na the same is an impression of one and the same person. So linawin ko lamang po, wala sa parehong sistema yung fingerprint, magkahiwalay po na sistema ito kaya hindi na-detect. Ganun ho ba? Kung nasa NBI ho ba pareho yun, madidetect na 2 magkaparehong fingerprints sa isang tao? Yes, sir. Yes, sir. Okay, mas malinaw po yun. Doon naman sa ni-raid na resort sa Clark, Pampanga, ano po yung mga kahinahinalaw, illegal na aktibidad? Yung natakasan niyo po roon?
Ay, hindi po kami kasama doon sa pag-raid sa trabaho po ng PAOK yun. Hindi po ba kayo Under kasama the- sa mag-iimbestiga doon sa raid na yon? Hindi po. Primary jurisdiction po yun ng PAOK. Mhm. Yung kailangan nila ng yung mga assistance namin, Aha. saka lang kami papasok. Yung mga kaparehong kaso po ng mga magkakaparehong birth certificate, kasi marami daw pong ganong na-detect doon sa mga POGO hubs. Kayo po ba itutulong para makita bakit maraming mga na-issue ng mga birth certificate? Aha. In that matter, padala lang nila sa amin ang request nila and we will cooperate. Mhm. Meron na po ba kayang tayong hinala bakit nagiging hotspot yung Central Luzon pagdating po sa POGO hubs? Yun nga, sabi ko nga sa iyo, yun ay nasa PAOK ang primary agency na nag-ooperate tungkol dyan. Okay. Finally po, humiling na po ba ng impormasyon mula sa inyo itong kampo ni Mayor Alice Go patungkol po dito sa mga na-discovery po ninyo na magkaparehong mga dokumento na galing sa iisang tao? Gano'n na kami, pinarnish na namin ang Senate ng aming finding. Mhm. Pero hindi kay Alice, wala naman siyang request sa amin. Okay, abangan po namin ang paglabas ng mga impormasyon nito sa Senado. Maraming salamat po sa inyo, NBI Director Jaime Santiago. Maraming salamat ho. Not just one, but 2 bags ang laging dala ni Maring Yulin Castro. Ito yung bag mo? Parang maliit. Maliit po. Ito po talaga yung bag ko. Maliit to kasi hindi kasi yung mga pagkain ko dito. Ang maliit na bag para sa kanyang beauty essentials. Ang laman nito, suklay na tag 10 piso. Uy, importante yan. Yung importante yan, hindi ko maiwan yan. Mga ilang taon na sa akin yan. Lagi raw niyang dala ang paboritong cheek tint. Must have din daw ang lipstick. Siyempre kailangan ko lagi kasi nga, Social. lagi akong kumakain so lagi may retouch. Teka Yulin, bakit may hotel keycard ka pa? Nag-check-in ako. Bakit ka? Sabihin ko sino yung kasama ko. Naka-check-in ka ba o nakalimutan mo isoli yan? Alo, baka naman manood niya. Pasensya na, pabalik ko na lang. Pag medyo But busy ka wait, talaga, lagi there's ka more. nahihilitan, lagi. Yulin, next bag please. Wag na to. Ito kasi yung lunchbox ko. Actually, nandito yung buong pamilya ko. Ito, tumbler. Ito, kasi nga, pag medyo bis ka talaga, lagi ka naiinitan. Tapos, pabango po. Kasi mabilis tayong mga sim. Yulin, bakit ka may kitchen towel? Kasi nga, di ba, kain ako ng kain. Kailangan ko lagi tissue, madumihin. Uy, pang kitchen to ah. Hindi na po kasi uubra sa akin yung mga maliliit lang, kaya kailangan malalaki na. At ito na nga ang Baon Reveal. Ano kumare at pare, nakita na natin ang laman ng bag at ang pinaka-importante ay may Take out. bukas. Bida si Yulin sa kwento ng buhay niya na tampok sa magpakailanman. Panoorin niyo po si Yulin sa Magpakailanman po sa Sabado na yan. makakatambal niya si Gil Cuerva, nagaganap namang boyfriend niya. Maraming salamat, Kumaring Aubrey. Ikaw naman, nakuha mo, nakita patuloy yung tinake out. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.